Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. 16 days before election, doon na po tayo sa sulit ang serbisyo. Number 1 po nating iboto sa Senado, Benhur Abalos. Ako po si Benhur Abalos, ang inyong solid na public servant. Solid po ako naging mayor. Solid na MMDA chairman at solid na DILG secretary. Solid po akong nag-ayos ng gulo para mas mahusay ang public service, bawas krimen at may peace and order. Solid po magtatrabaho sa Senado para masigtas, mas may trabaho at solid ang ating kinabukasan. Benhur Abalos, number 1 sa balota, solid sa Senado. Mga barangay, para sumuporta sa inyo, nandito lang po kami sa likod ninyo, Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinibigyan ko ito kung ako'y congressman. Tumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko'y pampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ang iboto natin po mga kababayan, alyansa ng bagong Pilipinas. Hindi pro-China. Hindi yung alyansang para sa China. Di ba po mga kababayan? Before natin mga kababayan pag-usapan yung mga issue natin, lalo na yung bigas na pinag-iinitan ni Sara Duterte. 20 pesos na bigas, pinag-initan ni Sara Duterte. Una, inaanap niya kung nasaan yung 20 pesos na bigas. Ngayon na i-implement na mga kababayan yung 20 pesos na bigas, galit si Sara. Tinawag pa nilait. Tinawag pang hindi pagkaing tao kundi pambaboy, pangayop. Ganon katindi. O ngayon, sabi kasi sa balita, exempted sa ban ng COMELEC yung distribution ng bigas na 20 pesos. Lalo nitong lalagablab si Sara. Tuloy-tuloy na ito hanggang 2028 daw. Mga kababayan, sabi ni Speaker Martin Romualdez na susunod na Pangulo. O, di ba? But before natin pag-usapan itong mainit na isyong ito, dito muna tayo sa kwentong katatawanan, joke time para relax. Di ba? Padala po ni Danny Posidio. May titulong Matiks-Matiks. Ang setting po, nasa classroom setting, panahon ni Sara, DepEd Secretary. Matatalino yung mga eskwela noong panahon ni Sara. Gawan niya, Mr. Maravillas. Iba bagsakan niya, Mr. Maravillas, sa PISA. Mababa. Bagsak yung ratings. Sabi ng teacher, our lesson for today is about mathematics. Tinawag yung estudyante ng teacher, Digong, what is mathematics? Tayo agad si Digong po. Bright. Sagot po ni Digong, mathematics is our lessons for today, ma'am. Tama naman. Inulit lang yung sinabi ng teacher. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin po sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos na tumatagingting. Ngayon, pag hindi nabunot, qualified ka pa rin sa grand draw. 10,000 pesos, December po. Ayos na?
Di balik tayo mga kababayan dito sa ating programa. Buti pa itong si Ping Lacson, mga kababayan, isa sa mga kandidato sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Natuwa, pati si suportado ni Bong Revilla, lahat man po, si Tito Sen, si Binay, Abi Binay, natuwa sila lahat doon sa interview sa Dagupan City, mga kababayan. Sino bang hindi matutuwa? Gagaan yung kalagayan ng ating mga mahirap. Mayroon ba ganyan, Mr. Maravillas, na hindi natuwa? Si Sara Duterte. Opo, si Sara Duterte, tapos yung mga DDS. Kasi sa isip nila, ginagamit sa politika. Noon pa, mga kababayan, pagka upo pa lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, regular yung distribution ng ayuda. Yung servisyo fair po, kasama yung pamimigay ng bigas. Ito nga po, hindi ito pamimigay ng bigas kasi ibibenta sa murang halaga. Bibili ng mga mahirap. Bakit galit kayo sa ayuda? Buti kayo may confidential funds na hindi maipaliwanag. Diba? Pero paano naman yung ating mga mamamayang Filipino? Lalo na po yung mga mahihirap. Kailangang isubsidize siya. Kasi ang reklamo ninyo, mahal yung mga bilihin. Ngayon na pinamumura ng ating Pangulo ang presyo ng bigas, galit kayo. Kaya sabi ni Ping Lacson, kapag tinutulungan mo yung mahihirap at gutom, nothing is too late, nothing is too little. Gutom yan at kahirapan. Yan sa press con po, mga kababayan ng Bagong Pilipinas, ganun din, suportado ni Benhur Abalos. So, Lacson issued a statement in response to a question about the statement of Vice President Sara Duterte criticizing the Department of Agriculture's plan to sell 20 pesos per kilo of rice sa Visayas to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates daw. Yan ang akusasyon ni Sara Duterte. Paano ibobost yung chances ng senatorial candidates? Ni man po yung mga kandidato sa pagka-senador yung magbibenta. Ang magbibenta po, mga authorized outlets, kadiwa, authorized outlets ng National Food Authority at ng Department of Agriculture. Wala mang kandidato doon. Kaya nga, yung COMELEC po, approve. Walang nakita po yung COMELEC na violation, 20 pesos per kilo rice scheme is paid from COMELEC spending ban. Kasi po, may guidelines siya. Hindi po pupunta doon yung mga senatorial candidates. Kaya fake news itong si Sara Duterte na this is intended to boost the chances ng mga senatorial candidates. Ano man ang iboboost doon? Paano maboboost? Gagamitin ng mga senatorial candidates ito? Paano magamit po na hindi man sila yung magtitinda? Di man sila pupunta doon sa mga kadiwa centers. Ito nga na serbisyo fair po, yung ayuda na ginagawa ng ating Pangulo na hindi man po tinigil. Kasi alangan man, kumo eleksyon, hindi na po tutulong yung gobyerno sa ating mga mahihirap. Ang daming mahihirap. At ang reklamo ng kampo ng mga Duterte, mahal yung bilihin. Ngayon na pinabababa po yung presyo ng bigas, may reklamo pa rin. Kaya tama po si Yossi Castro, crab mentality. Nainggit si Sara po. Kaya sabi ni Yossi Castro, tigilan anya ninyo yung pagiging talangka at huwag maging anay. Termite. Sakto po yung description ni Yossi Castro. So, in-exempt po ng COMELEC, the memo dated April 24 was in response to a request made by Agriculture Secretary Francis Tio Laurel Jr. to spare his agency's 20 pesos per kilo rice program as the project implementation would run until 2028 and would cover the May 12 elections. So the exception covers 5 billion pesos from the national budget that was set aside for disbursement for the rice program. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan ko, yung lahat po na kandidato ng China,
Yung mga pro-China po na mga senatorial candidates na laging kontra po sa mga ginagawa ng gobyerno para sa inyo, huwag ninyo pong iboboto. Saan ka nakakita na napakagandang programa, mababang presyo ng bigas, and that is the need na ina-address ng ating gobyerno. Galit sila. Kaya sabi ni Ping Lacson, never too late anya to help the poor and hungry. Vice President Sara Duterte earlier criticized the DA's plan to sell 20 pesos of rice per kilo in the Visayas to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates daw. She also described the move as little too late. For his part, si CIS Party List Representative Erwin Tulfo said the public had long been waiting for the promised 20 pesos per kilo rice and stressed the need to review the rice tariffication law to ensure the long-term sustainability of affordable rice. Ito po yung i-review ng alyansa ng Bagong Pilipinas senatorial candidates, lalo na po ni Benhur Abalos. Yan po sabi ni Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number one, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila. Factory, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, basta pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Di ba? Kaya in-number 1 ninyo, Abalos sa baluta para sa senador. I-amenda niya mga kababayan yung rice tariffication law. At siyempre, hindi niya yan magagawa kung hindi kasama yung lahat ng mga kandidato ng alyansa. Sabi ni Erwin Tulfo, matagal na niyang naniningil ang taong bayan. Pinag-aralan ito nung ako pa ay nasa kabinete. Ngayon, na naisakatuparan, may nagsasabi na ningas kogon. The best way to sustain is to review the RTL. Tulfo said the RTL has limited the National Food Authority ability to intervene in the market, particularly in selling affordable rice directly to the public. Ayan ang sinasabi rin mga kababayan ni Abalos. Kaya i-review nila. Sabi niya mga kababayan, that with the right policy reform in government subsidies, even the middle class can benefit, not just the poorest Filipinos. Why don't we subsidize rice the way we subsidize other forms of ayuda para sa lahat makatikim? Pati middle class ng murang maputi at mabagong bigas, hindi yung kapag mura, may amoy at hindi maganda. Ito po, ang quality nito, yung presyong 33 pesos. Bigla ba naman nilait, mga kababayan ni Sara, na pagkaing hayop daw? Nilait yung ating mga farmers na direktang nagbibenta ng bigas sa National Food Authority. Kaya kung ako sa inyo mga farmers, lahat ng iniendorso ni Sara Duterte'ng kandidato, wag ninyong iboboto po. Nilalait po kayo. Agad namang sinuportahan ni Speaker Martin Romualdez yung tuloy-tuloy na nationwide rice subsidies. Kaya lalong magliliyab itong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, galit na galit kay Martin Romualdez na tumulong sa kanya na manalo bilang Vice Presidente. Campaign manager niya. Wala siyang kapagod-pagod, sumasalang na lang siya sa meeting, umaakyat na lang sa stage, lahat. Inihanda na mga kababayan ni Martin Romualdez, pagkatapos tatawagin niyang tambaluslos. Ngayon, galit na galit kasi tingin niya tatakbo na pagkapangulo para bang siya lang mga kababayan ang may karapatan na tumakbo sa palasyo, tumakbo bilang pangulo. Tapos tinanggal doon sa meeting sa Tondo,
with isko ni Sara, yung seal ng Vice President, palitan ko anya ng sa Presidente. Grabe po. Lantaran po talaga. Wala nang delikadesa. Wala nang iya-iya. Wala pa akong nakita na Vice Presidente ganon kagarapal magsalita, mga kababayan. Hindi na naiya. Talagang atat na tumik over bilang Pangulo. Nagets na ninyo ba? Yes, sabi ni Martin. Congress niya is prepared to allocate future funding for the Marcos administration's Rise Subsidy program to make it sustainable into the coming year and possibly serve as an alternative direct cash transfers or ayuda. Sabi po ni Martin, providing affordable rice directly addresses hunger anya and ensures that assistance reaches the dining tables of Filipino families. This approach guarantees that government support translates into actual food security for our citizens. So direkta na po ang ayuda. Hindi na po dadaan sa mga politiko. Di ba yun ang ayaw ninyo? Yung dumadaan ang ayuda sa politiko. Ngayon ang ginagawa na po na direkta, galit pa rin kayo. Di ba? Kasi yung bigas po na subsidize po ng ating gobyerno, mabibili 20 pesos as promised by the as part of the aspiration ng ating Pangulo noong kampanya. Ngayon na tinutupad na yung pagpababa sa presyo ng bigas, nagagadit kayo. Noong hindi pa ini-implement, hinahanap ninyo. Di ba? So the discount is shouldered through a fund supported by the local and national agencies, particularly DSWD, while retailers are enlisted and supported to ensure a steady supply of quality rice at lower prices. Instead of giving out cash that may not go directly to food, the system ensures the ayuda reaches the dinner table, sabi po ni Romualdez. Na malamang sa malamang, siya ang susunod na Pangulo. Kasi si Sara na-impeach na. At malamang, mga kababayan, yung uupo na mga senador, iko-convict si Sara based sa napakalakas na ebidensya ng paglustay ng pera ng bayan, yung confidential funds po. At yung pagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos and culpable violations of the Constitution. Pag hindi siya si kinonvict, napakalakas ng ebidensya, mga kababayan, ang iko-convict ng taong bayan, yung mga senador. Di ba? At sabi ko nga po, yung mga senador may mga kanya-kanyang ambisyon yan. Ang iba niya, nag-ambisyon din niya siyempre na maging vice-presidente or Pangulo ng Pilipinas. Alangan man, aya nila na si Sara Duterte maging kakompetensya pa nila sa Panguluhan. Di ba po, mga kababayan? At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.